Hello mga sir, ito meron naman tayo isang gagawing ibababang makina. Honda Click na naman. Ayan, sa mga nagtatanong kung bakit puro na lang Honda. Kasi dito tayo kasi nakilala mga sir. At syempre, patok si Click. Alam nyo naman, marami gumagamit ng Click. Talagang Click. At yan yung lagi nila nakikita sa akin. Kaya puro Click yung naibibideo natin. Kasi may mga nagre-reklamo na na puro na lang daw Click, magrurusin na lang daw sila. Mga ganon. Kasi sa dami ba naman ang Click na lumabas? Eh syempre, puro Click talaga ang At yun lang lagi din nilang nakikita sa aking channel. Kaya puro Click. Pag gumawa naman ako ng Yamaha, kunti lang yung nanonood. O di doon tayo sa mas maraming manonood. Tsaka hindi lang ako galing din sa Honda. Galing din ako sa multi-brand. Galing din ako sa China din na motor. Na na kasa. At dito lang tayo nakilala. Yan, explain mo kung ano yung gagawin natin dito. Padali mo nga. Kung bakit tayo magbawa ng makina. Okay, rinig niyo yung sounds na yan mga sir. Okay, gagamit tayo ng Bilitin mo. Yan, dinig nyo? Okay, gamit ako ng Bluetooth mic. Okay, pandali mo. Yan, gamit ako nito. Gamit ako ng fan. Ilaw ko. Ayan mga sangaling nyo, yan yung gagawin natin. Sige, patay mo na. Yan, explain ko sa inyo kung ano yung problema niyan. At try mo nga alogin. Alogin mo nga yung niya, sigunyal kung may alog. Try mo. Kung maalog mo siya. Mayroon? Mayroon? Ba't yung tsura mo? Mayroon? Okay, wala naman siyang alog mga sir. Yan, pag gagano'n tunugan ng motor ninyo, ang problema niyan yung sigunyal bearing maganit. Ayan, nakukuha yung ganyang problema sa mga sigunyal o sa makina dahil po yan sa langis. Yan, pero makikita natin kung ano yung nangyari dyan talaga. Sige, buksan mo na. Pag-iwalay mo na. Yan, pag-iwalay natin mga sir. Sigunyal bearing yan mga sir, problema niyan. Total, naibaba na rin namin to kaso 2 years na yung nakakalipas. At ngayon ulit na gawin si sir dahil na consult niya yung ganun tunugan. Hindi naman na tayo bago sa ganun tunugan. Kaya alam natin kaagad na ang problema lang niya ay sigunyal bearing, pero nagbabawas na rin kasi dahil ng konting langis. Kaya mache-check pa rin natin yan kung may gas-gas ba yung block. Kasi yung pagbawas ng langis, kung 100 ml to 50 ml lang nababawas, nakadepende kasi sa langis yan mga sir, ay masasabi kong normal. Pero kung halos kalahati to 400 to 450 na nababawas, yun na po yung may problema na. Kahit nag-try ka na magpalit ng ibang langis. Kaya bago ka magpa-top overhaul o magpapalit o magpa-engine refresh, mag-second option ka muna. Kailangan mo munang mag-try ng ibang oil kung same pa rin na nagbabawas, saka ka doon mag-issue na ipatap overall mo. Kasi minsan nasa langis yan mga sir at nakadepende yan sa paggamit mo. Lalo kung malakalaki yung mga kilometer bago mag-change oil, normal po magbabawas yan. Para ka lang nagpreto ng isda niyan kapag paulit-ulit mong ginamit, nagbabawas. Sige, pag-iwalay mo nga rin ito mga sir para hindi umaba yung video natin. Ayan, napag-iwalayan natin yung chassis niya sa makina. Ito na yung walwalin natin. Yung warning pagsamahin mo dun sa mawala yan. Ayan, pagka sa magkakalas kayo mga sir, segregate nyo lang. Kung mayroon kayong ganyan, mas maganda para may sasegregate nyo ng side dito, side dyan, side dito. Okay, tanggalin natin yung water pump niya mga sir. Kung papansin yung water pump niya,
Aha! Naalaga yung mayari. Alagang-alaga. Yan. Talagat bibigit pa rin yung mga bearing yan. Kahit sabihin mo pinakamatibay na yung bearing, kung wala namang magsusupply ng langis dun sa pampadulas ng bearing, iingay talaga yan. Kita pa lang dun sa ano. Yan. Kita nyo pa lang dito. Oh. Sobrang puti. Sige, tanggalin mo natin yung ano. Black. Sana walang gasgas yung black. Pero sa ganyan yung kanyang ano, head. Sigurado, mayroong gasgas yan. Diba, may gasgas? Yan. Dito mga sir, kapag wala siyang gasgas, hindi porket walang gasgas, kaya sira na, or hindi pa sira. Minsan, nauublong ito mga sir. Yan. Ang ginagawa ko para matrace ko, ginaganyan ko siya. Oh. Tapos, papakiramdaman ko yan. Parang dito malalim sa dulo, sa ibabaw parang nakaganon pa siya, ibig sabihin malalim na. Okay, para sa akin ay palit na ito. Dahil base naman doon sa sinabi ni sir, magbabawas. Eh sayang din naman kung hindi mo papalitan niya, magkano lang din naman yan. Para at least, ay lalabas mo yung unit mo, talagang magandang klase rin. Or magandang uli yung takbo. Ayan o. Tapos yung sigunyal naman. Eto, nakasya natin yung isang side na crankcase. Ay kita nyo naman dito na naiwan yung sigunyal at hindi basta-bastang tanggalin. Ibig sabihin, hindi po yan kalampag. Ang nagpapaingay dyan yung bearing. Kaso alangan ako dito. Dito ako alangan sa bearing na to. Kasi nakikita naman natin sa langis. Kaya siguro ay ito. Bibigyan ko na lang siya ng isang side dito naman ang bibigyan ko siya. Kasi ayun nga, medyo kinapos sa langis to. Ayaw ko naman din na inayos na lang din natin to. Ay yung isang side lang na bearing yung papalitan. Pati dito. Bigyan ko na lang. Pero yung bearing na ano, bago ilalagay natin dyan. Sa isang side dito. Para yung mga binibigay kong sigunyal. Pero yung black, palit tayo dyan. Sige, tuktukan mo na. Yan mga sa kapag once na hindi siya kalampag. Kailangan talagang pukpukin yan. Dahil kailangan talagang pukpukin mga sira. Hindi yan ano. Basta-basta matatanggal. Kahit gamitan mo ng ano yan. Talagang pupukpukin mo talaga yan. Ayan, tanggalan natin ha. Yung kuwala lang. Bearing lang, papalitan natin dyan. Tapos inisa natin. At kakapit natin yung bagong bearing. Tsaka ano, yung pisa. Eto, nilinisan na natin. At nilinisan na yung isa. At ito naman yung pisa. Kumbaga, nauwi si sir sa pagbili ng bagong sigunyal. Dahil yun ang gusto niya na huwag nang gamitin yun. Totally, ang sira lang yan, mga bearing lang ito mga sir. Ito lang. Magganit. Hindi ngayon ay gusto niya siya bago na. Kaya ito, napabili tayo ng sigunyal assembly with bearing, black set na to. Kaya buksan natin. Yan, lahat ng gagamitin natin dito ay original. Yan, ito yung sigunyal. Yan. Ayan, ito yung bagong sigunyal natin mga sala. Kapag bumili ka ng bagong sigunyal, walang kasamang bearing lagi yan. Nakahiwalay lagi yung bearing yan mga sala. Ito yung bearing nya. Tapos ito naman yung black set nito. Ayan, isang set na to. Diyan na yung piston pin lock, valve seal, piston pin.
Yan, tapos yung mga gasket, piston ring, block. Yan, sunset na yan. Yun yung gagamitin natin. Lahat original yung mga sir. Siyempre yung bearing ay ilulubog muna natin yan sa press. Habang ayun, ilinisan pa. Pwede na natin isalpak yung sigunyal. Yan, ito mga sir, yun yung bagong sigunyal natin. I-press ko na yung bearing yan at ready to salpak na rin ito. Gamit tayo ng langis sa butane para may salpak ng ganun. Mabilisan kasi hindi papasok yan nang hindi mo papainitan. Example nito, ayan hindi mo yan may papasok nang hindi pinapainitan yan. Ayan hindi pasok, kaya obligado kailangan mo siyang painitan. Kaya painitan natin sa loob ng 15 minutes saka mo siya may sasalpak ng diretso. Ayan, naisalpak ko na mga sala. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi marami na rin akong videos kung paano magsalpak yan. Basta painitan nyo yan ng butane, lagyan nyo ng langis. Huwag nyo papainitan yung bearing or yung sigunyal. Mismong crankcase yung papainitan nyo dyan sa loob ng 15 minutes. Tapos salpak nyo yan, dire-diretso na yan. Yan yung luma nating sigunyal. Ayan, pinapalamig ko muna tapos lagay ko na yung crankcase. Eto, lagay ko na yung crankcase, base gasket, tapos dowel, dalawa. Huwag nyo kakalimutan yan. At ito na yung bagong piston natin. Piston ring, ilagay ko na rin. Ito yung piston pin lock, saka piston pin. Ilalagay ko na rin dito para malagay ko na yung block. Eto na, lagay ko na yung bagong block. Piston ring. Tapos yung chain guide, gasket, dowel pin. Kapag bago tong gasket nyo, huwag nyo nang lalagyan ng sealant para hindi magloko-loko. Yan, head na lang. Okay, yan. Tapos na rin siyang bowin. Yung water pump niya mga sir, ay pinalitan ko na rin siya hanggang dun sa water comb. Yung joint, ito. Pinalitan na rin natin kasi masyado nang marupok. Sobrang tagal na rin. At itong water pump, ngayon lang din ito magpapalit. Kasi nakita ko yung dun sa water pump niya. Pag inikot mo, masyado nang malambot. May posibilidad ng maghalo yung kulang sa langis. Siyempre, bago yung nilagay natin pyesa ay sisirain ulit kapag once na hindi natin nagpalit to. Kaya pwede natin pagsamahin to dito. Okay, bago na pagsama natin ay ibabalik muna natin yung mga sensor. Yan, tapos maya ay paandarin natin. Basta na-ibalik na natin lahat at malagyan natin ang langis. Castrol muna dahil sa bago pa lang to, bagong gawa. First 500 kasi ay mag-change oil dito. Okay, balik mo natin lahat. Tapos may panday natin. Okay, ito na mga sir. Balo yung mga under na yung unit. Yung motor, ayan, mga under na siya. Goods. Yung lagitik sa motor, kaya normal lang yun mga sir ha. Kasi 1024. Kaya hindi nawawala yung lagitik na yan. Pag nawala yan, ibig sabihin, tukod. Maaring hirap pumatak yan. Ayan. Yung bumubulwak yung coolant dahil sa vibration, dahil nga binibigat ko siya, nanginginig yung motor. Normal lang yun. Yung parang bubulwak ng gano'n. Ito na. Bali, nag-revolve ako ng konti mga sir kasi lumuwag ng konti. At ayan na yung final nya. Okay, diagnose naman. Tapos upuan. Ay makakauwi na to si sir. Kilometer pala nito mga sir ha. Ayan, 90. Lagay nyo sa langis para di mo masilaan. Okay na. Ayan, na-diagnose na rin natin yun mga sir ha. Ayan, codes na. Hindi na big bike. Si scooter na talaga siya. Okay, dito na katapos yung video natin. Ayan, may isa pa tayo papamangin ha. Dahil din sa sigunyal na kalampag at cylinder head kailangan magpalit dahil sa valve guide na dalawang may problema.